Magandang araw mga tol. Ang papakita ko sa inyo ay ang pagluluto at paglilinis ng exotic food na kung tawagin sa Kalawan, Laguna ay bayoko. Itsura niya parang malalaking kuhol na sa bundok lang nahuhuli. Ang kinakain daw nito ay gulay. Hinugasan muna siya ng mga ilang beses tapos siya ay pakukuluan ng 15 minutes para kumawang siya sa shell yung karne niya. Binidyo ko siya habang umiinit yung tubig. Yan, naglalabasan pa mga buhay pa yung mga yan. 18 pesos nga lang pala yung mga yan. Yung lulutuin namin na yan ay. Tapos, ito na itsura niya nung napakuluan na. Tinanggal lang yung tubig na pinagpakuluan, tapos nilagay sa malamig na tubig. Pagka ganyan napakuluan na siya, yan ay kawang na sa kanyang shell. Hugasan lang ulit ng mga ilang beses, tapos tutusukin na ng tinidor yung laman niya. Napakatataba ng mga bayoko na ito. Makita nyo, napakabilis ng tanggalin sa shell. Isa-isa lang yan na tanggalin. Dito sa Kalawan, Laguna, marami dito mga exotic food na hindi ko alam na pwede palang kainin. Ilang beses na rin ako nakatikim nito. Ngayon ko lang na documents kung paano to linisin at lutuin. Ayan na siya. Kita nyo, dami na rin ng karne niya. 18 pieces lang siya pero marami ang kinalabasan ng karne niya. May mga tinatanggal daw dyan. Yung hiblan na yon at saka yung mga laman loob niya. Tatanggalin lahat yon. Matyaga yung pamangkin ko sa mga ganyang gawain. Saka sanay na siya maglinis niyan kasi matagal na nila yung kinakain. Talagang mabusisi ang paglilinis nito. Kasi exotic food to, dapat maganda ang pagkakagawa para siguradong makain ng ayos. Ilang beses na rin ako nakatikim nitong bayoko. Ngayon ko lang siya nakita kung paano linisin. Hindi naman ako nagsisi kasi malinis naman pala ang pagkakagawa nito. Ito, bukod sa kami na naglinis, ako pa magluluto. O yan, talagang tiyagaan lang yan. O yan na yung karne niya. Tapos dyan, lalagyan siya ng marami-raming asin. At yan ay lalamasin para matanggal yung dulas niya. Ay, pag hindi pa naman nakapangain itong ganitong exotic, sa ganda ng pagkakalinis at pagkakagawa niyan ay talaga namang nilamas na ng ayos. Mula pagkalamas siya nakatatlong banlaw pa. Tapos siya na ititigisin. At ngayon ay atin na yung gagayatin. Papakita ko rin sa inyo kung paano gayatin siya ng medyo maliliit. Kita niya naman ang buhay probinsya. Pati mga pagkaing hindi alam sa kapatagan nakakain pala dito sa bundok. Mabuti na rin yung medyo layas para maraming natutuklasan. Ayan, mag-umpisa na tayo magluto mga tol. Napainit ko na dyan ng kawali. Nilagay na rin ang mantika. Tapos nilagay na ng bawang. Gisa-gisahin lang yan. Basic lang din pagluluto niyan. Para ka lang naggisa ng simple ang putahe. Sunod na natin ang sibuyas. At wala tayong isusunod dyan kundi ang in-slice na luya. Ay hindi ako pumayag na hindi lalagyan ng luya. Sila pala pag nagluluto niyan walang luya. Ay ako nagmarahipit na lagyan ng luya. Pagkatapos mag-isa yan, ihuhulog na natin ang ginayat na bayoko. Lagyan na kagad ng asin. Tapos pamintang durog para ma-absorb na niya yung flavor. Halu-haluin lang siya. At yan ay ating tatakluban ng mga 10 minutes hanggang sa mag-dry. Ayan, dry na siya. Pag dry na siya, ibubuhos na natin yung pangalawang gata. Napakaraming nilagay kong gata. At yan ay ating paigahin. O yan, mga 30 minutes siguro siyang nilaga doon sa gata na yun. Pag na puputol na siya ng sandok, ibig sabihin malambot na siya. Pwede na nating ilagay ang talbos ng pako. Yan ay sa bundok din nagagaling yung mga pako na yan. Masarap din daw ihalo itong talbos ng pako sa ginataang suso. Yun ang talaga ang masarap na combination. Kaya lang walang available ng suso. Bayoko ang nakita ko kaya yan ang nilagay ko. Tapos lagyan natin ng oyster sauce. At ibubuhos na natin yung pinakang kakang gata. Ang magpapalapot dyan at magpapasarap. Haluin lang natin ng maayos yan. Kaya malapit na maluto. Sabi ng mga taga-Kalawan, ito daw bayoko ay masarap ding adobo sa toyo at kaldereta. Next time pagpunta ko dito, yun naman ang lulutuin ko. Bihirang-bihira din ako makatikim ng ganyang talbos ng pako. Kasi bihira na bibilhan yan. Nilagyan ko ulit siya ng dagdag na asin pampalasa. Tapos suka. Para maglaban-laban ang kanyang lasa. Nilagyan din ng kaunting bitchin. Ang equalizer ng ating pagluluto.
Ito nga palang bayo ko mga tol, pag kinain mo, para kang kumakain ng balon-balunan ng manok. Medyo makunat-kunat. Ayan, habang siya'y kuluan ng kuluan, ay unti-unti nang nalalanta ang ating pako. Takluban ulit siya. At yan, hintayin natin maiga-iga. Pag ikakaunti na ang sabaw, ibig sabihin luto na yan. Hindi naman pwede nating labugin ng ayos at mawawala ang sarap ng gulay. Ayan, kita nyo mga tol ang kinalabasan. Oh, mukhang napakasarap. Ay talaga napakain ako niyan. Maraming salamat sa panonood. Ingat tayo palagi. Please subscribe Pads TV.